Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Davao City Coastal Road Segment B kung asa lakip ang Davao River Bukana Bridge, abli na sa mga motorista. Tulo ka primary suspect sa pagpatay sa 21 anyos nga babae sa General Santos City. Nadakpan sa buy-bust operation. Vice President Sara Duterte gitawag nga fishing expedition ang pag-file og kaso bato kaniya sa ombudsman. Managlahing paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo, ipatuman ugma Disyembre 16. Og kapinlibo ka senior citizens ug persons with disability misalmot sa fun run sa Davao City. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Giablihan na karong hapon ang Segment B sa Davao City Coastal Road kung asa lakip ang Davao River Bukana Bridge. Apan dunay komento si Acting Mayor Baste Duterte kalabot niini. Atong sayro ng katikaran dito pinaagi ni Argil Relator live. Argil? Sara, human ang sobra duha ka tuig nga pag-abli sa Davao City Coastal Road Segment A, nakatakda sab nga ablihan ang Segment B. Ang Davao City Coastal Road usa sa mga big ticket project sa administrasyong Duterte. Apan sa nakatakdang pag-abli sa Segment B, gihulagway kini ni Acting Mayor Sebastian Duterte nga usa ka premature nga pag-abli sanglit wala pagayod kini natapos. Kung sa una gikan sa junction bago Aplaya hangtod Tulip Drive sa Times Beach sa Ecoland lang ang maagian sa mga motorista, nakatakdang gikan bago Aplaya makalusot na hangtod sa Rojas Avenue. Kini human giablihan na o ablihan nakatakdang ablihan ang Davao City Coastal Road Segment B o ang gikan sa Times Beach Rotonda hangtod na sa Rojas Exit diin na sa Rotonda. Dinhi sa Segment B maagian ang Bukana Bridge nga mo'y nagkonekta sa Times Beach ug sentro sa Barangay 76-A Bukana. Gitukod ang maong tulay gamit ang pondo gikan sa China Aid Grant o gipangunahan ang pagtukod sa China Road and Bridge Corporation. Gilauman nga sa pag-abli sa Coastal Road gikan sa Tulip Rotonda hangtod sa Rojas, ma-divert na ang traffic gikan sa Quimpo ug Quezon Boulevard. Sanglit makadiretso na og lusot ang mga pribadong sakyanan padulong sa Rojas gikan sa South. Hinuon base sa anunsyo gikan sa DPWH 11, ginabawal una ang mga pedestrian sa pag-agi tungod sa nagapadayon nga electrical testing sa Bukana Bridge. Gikan sa Rojas Rotonda hangtod sa Rojas Exit, inay konkretong semento, aspalto ang gigamit sa dalan. Apan una ang pag-abli sa dalan, nagpagula og pahayag si Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte. Sumala niya, premature ang pag-abli sanglit duha lang sa 4 lanes sa Coastal Road Rojas Exit ang ablihan. Kini aron masunod lang matud pa ang careless nga pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpabilin sa jurisdiksyon sa DPWH ang Segment B sanglit wala pa kini opisyal nga na-turn over sa LGU tungod kay wala pa gayon natapos ang proyekto. Og sa inspeksyon nga ipahigayon sa Davao City Road Project Advisory and Monitoring Board kagahapong adlaw, duha pa lang ka lanes ang hapit na mahuman. Wala sa street lights og safety og traffic signages ang naka-install sa Rojas Exit. Wala matud pa'y tubag ang DPWH 11 sa pangutana kung anong ablihan ang Segment B, luyo nga wala pa kini natapos. Sara, sa gilaumang pag-abli no sa Segment B, nagpahimangno ang CTTMO nga lauman gayod ang huot nga dagan sa trapiko gikan sa Rojas Rotonda paingon sa Rojas Exit sanglit murag mag-imbudo ang dalan gikan sa 4 lanes mahimo na lang kini nga 2 lanes. O karong hapon lang no alas 5 sa hapon nagpagula og travel advisory ang DPWH 11. Subay silang advisory dili mahinayon ang pag-abli sa Segment B karong hapon. Inay ablihan matud pa ang Davao City Coastal Road Segment B gikan Tulip hangtod Rojas, ugma o sugod ugma alas 6 lamang sa buntag hangtod alas 5 sa hapon matag adlaw. Kini matud pa aron masiguro ang safety sa mga motorista. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Nasikop sa kapulisan ang tulo ka sospek sa pagpatay sa 21 anyos nga babaeng estudyante sa General Santos City atol sa buy-bust operation. Usa niini ang miangkon sa krimen kinsa nagsilbing lookout. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Naligo na sa kaugalingong dugo ug wala nay kinabuhi samtang naghigda sa katre
Diyang napalgan sa mga kabanay kining 21 anyos nga babae. Human gipatay sa mismong panimalay ni ini sa barangay Apopong, General Santos City niadtong December 8. Niadtong Biyernes, 4 ka mga lalaki ang gikustodiya sa General Santos City Police human masikop sa managlaing buy-bust operation. Apan nasuta nga ang tulo ni ini nataymingan nga primary suspect di ay sa pagpatay sa mong biktima. Itong tulo ka primary suspects, mao gyud ang nadakpan sa atong bypass operations. Gilaunch sa atong Regional Drug Enforcement Unit, of course, ang atong General Santos City. So, it found out nga ang tulo na to ka persons of interest, pagsugod pa sa insidente. Ang usa ni ini nainabi sa GMA Regional TV1 Mindanao sa Police Station 5. Giangkon sa suspect nga si alias Joel nga mikuyog siya ni adtong nga higayuna sa pasalig sa duha ka suspect nga dunay racket o sideline. Ana si sir nga ubanta ano ko asa man na may racket na may trahon. Di sabay ko sir Kaya na nako trabaho. Mo to pag abot dito sir, pag diretso dito. Apan wala kini magdahom nga mahimo kining lookout sa krimen. Tingnan ko nila nga dira lang ka. Siyempre ako dito lang ko sigaw sir kay wala po ko na expect nga mo dito lang target dito. Ana man na isa sir nga bantay lang diha. Mo to bantay ko sir. Taod-taod nadungog og nakita na kuno niya nga gidunggab o gituok ang biktima. Taod-taod sir, singgit naman babae sir. Lili ko sir. Mo to gi tunggab ni sa wala pa siya ni singgit sir. Ningon ng babae nga ayaw kuya. Yatag niya tanan niya moto nihilom kadali sir. Paglili na ko gituok ni sir. Taod sir ni singgit siya nga tugan daw siya ka mami. Saysay sa suspect nga gibahinan kuno kini og 800 pesos sa suspect base sa kwarta nga ilang nakuha sa balay sa biktima. Gisulayan sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa laing mga suspect apan gipaubos pa kini sa inquest proceedings. Apan sumala sa kapulisan, una nadakpan ang suspect nga si alias Dodong. Miingon kini nga igo lang kuno kini ng hatod og pagkaon alang sa hayop human gisugo sa inahan sa biktima. Igo ra po na ako giatag sa iyang katong gisugo sa iyang mama. Nilakaw na po dayon ko pa-highway. Nanginaot ang suspect nga si alias Joel nga unta muangko na ang ubang mga suspect sa krimen og dili balihon. Di ko kadawat sir nga balihon ko nila sir. Ako nagtugan na gani ko sir para matagaan ang hustisya. Nya balihon pa nila dili ko mosugot ana sir. Gawas sa kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act, posibleng mag-atubang og kasong murder ang tulo ka suspect. Samtang miapela ang laing usa ka 35 anyos nga suspect sa buy-bust operation kinsa nagmaneho sa motor nga angkas ang suspect nga si alias Joel nga wala kuno kini kalambigitan sa pagpatay sa mong biktima lakip sa paggamit og illegal nga droga. Wala mo isakyan na sabay na ako akong papa o akong anak. Ginakuhaan pa og payag ang kabanay sa biktima. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Nagtuo si Vice President Sara Duterte nga ang pag-file og kaso bato kaniya sa ombudsman usa lamang ka fishing expedition. Ani ang report ni John D. Esteban. Sa gipagulang opisyal nga pahayag ni Vice President Sara Duterte, iyang gitawag nga usa ka fishing expedition ang reklamong plunder bato kaniya nga gipasang-at sa Office of the Ombudsman. Gigamit matud pa ang mga tumo-tumo nga akusasyon bato kaniya aron mumugna og sumala sa bise procedural legitimacy o ipagawas nga angay kining paimbestigahan. Ning baguhay lang, reklamong korupsyon ang gifile sa pipila ka civil society members o church leaders bato kang Vice President Duterte ug sa laing 15 pa kaopisyal sa Department of Education ug Office of the Vice President. Mahitungod sa matud pa sayop nga paggamit sa 612.5 million pesos ka confidential funds. Sumala ni VP Sara niadtong nagkalabang tuig usa sab daw ka full-blown fishing expedition ang gihimo sa House Committee on Good Government and Public Accountability bato kaniya aron mangita og butang nga maliso aron mamahimong rason nga siya mapatanggal sa pwesto. Nagpamatuod matud pa niana ang pirma sa mga kongresista alang sa iyang impeachment bugti ang budget allocations. Nanawagan usab siya sa publiko nga mamahimong tukion ug dili magpadala sa matud niya pagpangdaot. Tumong matud pa niini nga salipdan ang pagpangawat sa panudlanan nga hangtod karon sumala sa bise wala pay nanubag. Samtang ang pag-umangkon ni VP Sara nga si Davao City 2nd District Representative Omar Duterte mihatag usab og komento kalabot sa
Aligasyong gikan kuno sa Pogo o drug dealers ang pondo sa kampanya ni VP Sara niadtong 2022 elections. Kalaban yan, sobrang desperate na. Again, in relation kay VP Sara, ano yun, Pogo at saka... Link to drug lords Link to drug lords daw na nag-fund sa candidacy niya. Alam niyo, sobrang... bakit? Anong kailangan pa ba namin yun? Parang, di naman siguro. Jandy Esteban, 1 Mindanao. Patay ang 45 anyos nga lalaking driver human nahulog ang gimanehong dump truck sa Pangpang sa Maasim, Sarangani. Nawad-an matud pa og break ang sakyanan hinungdan sa insidente. Nakaalerto si Efren Mamak. Makita nining video ang gilawmon sa Pangpang kung asa nakahayang ang usa ka dump truck human mahulog sa Pangpang sa sitio Segil, Barangay Tinoto, Maasim, Sarangani pasado alas 8 sa buntag adlawng Biyernes. Gisulayan pa pag-rescue sa otoridad ang nag-inusarang sakay sa truck nga mao ang driver. Apan gideklara na kining dead on arrival sa ospital gumikan sa grabeng mga samad sa ulo. Ang biktima, nag-edad og 45 anyos o residente sa Barangay Rotonda, Coronadal City. Matod sa Maasim Police Station, gilatas sa maong truck nga dunay kargang mga napier grass o kumpay ang maong dalan apan pag-abot sa pabahada nga bahin didto na kini na disgrasya. Very slow para di ang dalan, mga 60 degrees siguro. Wala siya break. Pagkawala sa break, nahulog siya dito sa lift. Gidala siya sa Maasim Hospital pero di uwi na siya. Naparok yung ulo sa hardwood chip. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Dinakuhaan pa sila og pahayag. Pahimangno sa otoridad ngadto sa mga motorista nga siguraduhon nga anaa sa mayong kondisyon ang sakyanan una magbiyahe. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Naug daw ang mga baligya sa usa ka karaang establishmento sa Zamboanga City human nasunog. Kapin 10 million pesos nga danyos natala sa BFP. Gabok nga mga posibleng electrical wire nga posibleng pinaakan sa mga ilaga, posibleng tinubdan sa sunog. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa aerial video, makita ang kadako sa kalayo nga milamoy sa duwa ka andana nga establishmento sa Zaragoza Street Corner, Corcuera Street, Barangay Zone 4, Zamboanga City, pasado alas 10 Huwebes sa gabi. Gumikan sa karaan ug gama sa light material ang maong building. Paspas mikuyanap ang maong kalayo. Nagpasamot sab sa pagdako sa kalayo ang mga baligyang household products nga gama sa plastic. Lakip na ang mga footwear nga sagad gama sa goma. Gani gilayon kining gisaka sa 4th fire alarm status sa BFP. Busa gawas sa tubig, migamit na og chemical ang BFP aron mapakgang ang kalayo. Yung nahihirapan ng mga tauhan natin dahil nga sa content ng tindahan, yung mga goma, plastic. So, nag-resort na rin kami na paggamit ng 8FFF, parang chemical po ito, na para at least kasi kung water lang, medyo mahirapan tayo. Hinoon banda 7:41 sa gabi, under control na kini o kinaugmaan pa gideklarang fire out human ang himong overhauling. Hinoon walay naangol sa itabo sanglit ni adtong tungura. Paspas kunong nang gawas ang mga empleyado, lakip na ang mga customer sa mga establishmento. Sa tala sa BFP, miabot daw sa kapin 10.5 billion pesos ang danyo sa sunog. Daan o gabok nga mga wire nga posibleng gipangpaak na sa mga ilaga nga nagmugna og electrical spark ang hinungdan sa sunog. Initial investigation, ang initial ko natin cause ng fire nga itong sa second floor daw nagkaroon ng initial na electrical spark. Siguro dahil na rin sa tagal na ng building, yung mga wiring niya medyo critical na siguro, pinagat na ng mga daga. Atol sa hitabo, gibutyag sab sa BFP nga ang hinay nga pressure sa fire hydrant sa mga lugar nagpalisod sab sa pagpakgang sa kalayo. Busa, nakatakdak kining makig-coordinate sa Zamboanga City Water District lakip LGU aron maasikaso kini. Tuloy na tinitingnan din natin kung saan yung mga strategical areas na kung saan natin pwedeng ilagay yung mga fire hydrant and at the same time yung pressure ng water. So sa part ng BFP po, ginawa naman natin ng profiling. Ginawa na namin kung saan yung mga mahina, talagang supply ng water. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Managlahi ang ipatumang paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugma Disyembre 16.
Musaka ang presyo sa gasolina og 20 centavos kada litro, samtang muubos og 20 centavos sab ang kada litro sa diesel ug kerosene. Kini na ikatulong sa gunsong semanang pag-usbaw sa presyo sa gasolina, samtang kahinumdumang walay paglihok sa presyo sa diesel ug kerosene sa miaging semana, human ang big time nga pag-ubos niini niadtong unang semana sa Disyembre. Sumala sa Department of Energy ang paglihok sa presyo sa lana epekto sa Russia-Ukraine peace talks. Gipangguba sa Bureau of Internal Revenue Davao Region ang nasa sobra 4,000 ka mga illicit vape products nga nakumpiska at tool sa gipahigayong enforcement operations sa nagkadaiyang vape retailer shops sa rehiyon. Ani ang report ni Argil Relator. 4,620 bottles o devices sa illicit vape products ang nakumpiska sa BIR sa nagkadaiyang retailer shops sa Davao Region. Kadaghanan niini imported o gikan ang supply sa laing nasod. Miabot kini sa retailers nga wala miagi sa saktong proseso. Lakip sa kalapasan ang non-affixture of internal revenue stamps, non-payment of excise tax o non-registration of vape brands. Kung sumahon ang mga nakumpiska, mubalor unta sa 1.5 million pesos ang excise tax nga makolekta nga kita sa gobyerno. Moabot sa 4.5 million pesos ang excise tax with compromised penalties. Busa, gipangguba kini sa usa ka waste management facility sa Barangay Lasang, Davao City. Subay sa gipahigayon nga nationwide destruction of illicit vape products. By ensuring that these items are permanently removed from circulation, we reaffirm our dedication to justice and accountability. At the same time, we would prevent the proliferation of untaxed products that bleeds the government of the necessary revenues. Gawa sa istriktong pagpatuman sa balaod, ginatutukan sab niini ang public health. Dugang sa BIR, kinahanglang siguruhon sa katawhan nga mopalit og produkto nga miagi sa pagbayad og tax. Excise tax natin, mayroon ho tayong strip na inilalagay dun sa mismong product. So makikita nyo doon na bayado yun pagka may strip ng excise tax strips. Sa tibuok nasod, ana sa 450,000 illicit vape products ang gipangguba. Di na naa sa 1.54 billion pesos ang mawala sa gobyerno kung nakalusot nga nabaligya ang maong vape products. Gipanganti sa BIR ang parayong enforcement operations batok sa pagmaligya og illicit products. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Moabot sa 5,000 personahe sa Davao City Police Office ang ipakatag sa kapin 40 kasimbahang Katoliko sa syudad aton sa Misa de Gallo nga magsugod na ugma Disyembre 16. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, sumala ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon ang tigpamaba sa DCPO nga sugdan ang pagpatuman sa istriktong seguridad ugma Disyembre 16 nga unang adlaw sa Misa de Gallo. Usa sa bantayan sa kapulisan ang aktibidad sa Kabatan-unan nga mutambong sa misa. Apan sagad magpasiugda og mga posibleng kagubot ingon man rayot. Subli sab nagpaymangno ang kapulisan sa ipatuman nga one exit, one entrance policy sa matag simbahan. Padayong giawhag sa otoridad ang publiko nga mutuman sa culture of security pinaagi sa dili pagdala og dagkong backpack, mga hinagiban, armas, laser lights ug uban pa. Champion ang San Beda Red Lions sa NCAA Season 101 Men's Basketball. Na-sweep nila ang final series kontra Letra Knights aron ibalik ang kampyonato sa Mendiola. Ang score sa Game 2 ni atong Sabado, 83-71. Kana ika-24 nga championship title sa San Beda, isip most decorated men's team sa history sa NCAA basketball. Podium finish sa para sa Perpetual Altas. Human gipil din ini ang Benilde Blazers sa bronze medal match sa score nga 87-75. Back-to-back most valuable player ang Benilde Giant nga si Allen Liwag. Rookie ug Freshman of the Year sab si Jonathan Titing Manalili sa Letran. Kauban sab nilang duha sa Mythical 5 si Juniel De La Rama sa San Sebastian Stags, Janty Miller sa San Beda Red Lions ug Kevin Santos sa Letra Knights.
Pinagsaong puti nga uwak ang nakuhaan og hulagway sa usa ka bird photographer sa usa ka komunidad sa Hasaan, Misamis Oriental. Mga netizen gikalingawan ang maong litrato online. Ani ang dugang detalye. Sa pagputi sa uwak, ang maong linya nahimo ng kabahin sa istorya, labi pa kung adunay mga butang nga kinahanglang tumanon. Apan, unsa ang imong buhaton kung matinuod gyud nga muputi na ang uwak? Gikalingawan karon sa mga netizen ang letratong nakuha sa usa ka bird photographer nga gikan sa Cagayan de Oro City. Human niini napitikan ang usa ka albino crow o ang puti nga uwak sa usa ka komunidad sa Hasaan, Misamis Oriental. Sumala niya nga November 27, 2025, diyang giimbitahan kini sa iyang kaila nga mobisita sa maong lugar alang sa bird watching ug dito niya nakita ang maong langgam. Na-encourage ako na puntahan talaga yun, no? Kasi as a wildlife photographer tsaka bird photographer na rin is pag may nakita kaming rare or ma-spot kami, pupuntahan talaga namin yun kasi very special para sa amin yun. Lakip siya nakurat sa maong langgam tungod sagad sa ilang makita sa lasang ang Philippine Jungle Crow o itom nga uwak kinsa endemic sa Pilipinas. Dugang ni June Ray nga ang maong uwak naluwas kuno sa iyang kaila niadtong 2021. Gisuwayan pa nila kini pagbalik sa lasang apan mobalik gihapon ang uwak sa lugar kung asa siya na rescue. Maliit pa daw yun tapos nalaglag sa nest. Babarilin na sana yung ina, no? Or yung parent ng crow. Pero ayun nga, hindi natuloy kasi nga parang nasilaw si Jaybird sa puting uwak na maliit na nalaglag. Sumala sa mga eksperto, dili imposible ang pagputi sa uwak. Posible nga adunay genetic problem ang maong uwak ug wala kini kapasidad nga mag-produce og melanin sa iyang lawas nga mo'y hinungdan sa kolor sa panit o balahibo sa usa ka hayop. Pahimangno sa mga otoridad nga kung makakita og wild animals, dili lang kini dakpon o pasipadan tungod ginabawal kini subay sa balaod nga nagaprotekta kanila. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Kapinlibo ka partisipante ang misalmot sa fun run sa mga senior citizen and persons with disabilities sa Davao City. Ano yung report ni John D. Esteban? Dili rason ang kabilinggan sa panlawas o edad aron makabaton og maayo ug aktibong lifestyle. Mao kini ang gipakita sa mga misalmot nga mga senior citizen ug persons with disability atol sa fun run niadtong Sabado sa Davao City Coastal Road. Dunay managlahiing kategory, dunay nanagan sa 2K nga kinahanglan og assistan sama sa mga naka-wheelchair, 3K ug 5K alang ngadto sa makadagan. Kapinlibo ang misalmot. Usa kanila si Armand. Higayon usab kini aron nga ipanawagan ang kanunay nga suporta alang sa mga PWD. Gusto na mong ipakita sa katilingban o sa ato ang kagamhanan na adunay kapasidad ng person with disability ug dayag lang na ihatag ra pod ang mga katungod o katong mga benefits sa mga person with disability. Labi na itong mga nakapilpi na disability support allowance. This is part of our advocacy po na in promoting inclusivity kay para at least makita po sa community nga nag-exist gihapon ang persons with disability in society nga makita nila nga productive di ay gihapon ang PWD, especially sa women. Ang 66 anyos nga si Tatay Antonio nanguna sa senior citizen 3K category. Nag-appeal siya kag panran. Yes. Akong kategory lipay ngayon. Bisan wala naka-place, nakadawat gihapon og finisher medal ang mga nakahuman sa fun run, ingon man souvenir. Tumong usab sa mong katikaran nga padayong ipanawagan nga mabalik si former President Rodrigo Duterte sa Davao City kinsa nakakulong paghihapon karon sa The Hague tungod sa kasong crimes against humanity. Ning baguhay lang gidinay sa International Criminal Court ang hangyo nga interim release alang sa kanhi pangulo. Personal nga mitambong sa event ang apo sa kanhi pangulo nga si Davao City 2nd District Representative Omar Duterte. Thank you again sa pag-apil ni sa atuang fun run. Although kabalo ko na dagan gusto mo apil pero sige lang permi man tanay inanit, permi man tanay mga event na nagapromote sa health, nagapromote sa unity diri nato sa Davao. O again salamat na lang po ko sa support na hatag ninyo sa mga pamilya sa Muta kay PRD. Kauban si Bebot Kahes sa kamera.
Jandy Esteban. 1 Mindanao. Nahimong grand winner sa The Voice Kids ang Project Z talent ni Coach Zach Tabudlo ug Queen Birit ng Pasig nga si Sofia Malyares. Ang prizes ni Sofia, 1 million pesos, recording and management contract ug trophy. Presented kana ni GMA Entertainment Group Officer in Charge, Cheryl Ching C, ug Vice President for Talk, Magazine, Musical Variety, Specials and Alternative Productions, Gigi Santiago Lara. Finalists sila Marian Ansay sa Jules Squad ni Coach Julian San Jose, Yana Gupio sa Team Believe ni Billy Crawford ug Gianni Sarito sa Benkada nila Coach Miguel ug Paulo sa Ben and Ben. Congratulations! Mga kapuso, napulo na lang yun kaadlaw. Pasko na! Og mo kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usapi na agi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.